Hindi ko naman to plano ikwento dati eh. Actually, matagal ko nga siyang tinago. Hindi dahil sobrang sakit, kundi dahil tahimik lang siya. Isa lang siyang kwento na paulit-ulit bumabalik kapag gabi na, kapag wala nang kailangang patunayan. Nangyari to sa panahon na akala ko, kilala ko na ang sarili ko. May trabaho na ako, may routine, may mga kaibigan, may mga araw na okay, may mga araw na pagod. Normal lang, hanggang sa dumating siya. Hindi dramatic ang dating niya. Walang slow motion, walang music sa background. Una ko siyang napansin dahil sa katahimikan niya. Hindi siya yung pinakamaingay sa kwarto, hindi rin siya trying hard. Tahimik lang, matangkad, medyo payat, laging naka-neutral colors. May ganung mga tao, di ba? Yung hindi humihingi ng atensyon, pero kusa mong napapansin. Sa una, wala lang. Ka-work, kaibigan ng kaibigan, kasabay uminom ng kape. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi ko na ma-ignore. Kung paano siya nangumiti kapag may sinasabi kang hindi naman ganun ka-funny, kung paano siya makinig na parang mahalaga talaga ang sinasabi mo. Kung paano siya tumahimik nang hindi awkward. At doon nagsimula ang problema. Kasi bigla kong napansin na mas aware na ako sa boses niya, sa paraan ng paglakad niya, sa presensya niya sa isang lugar. Hindi pa attraction, hindi pa crush, parang curiosity. At sa totoo lang, doon ako unang kinabahan. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar ang presensya niya. Hindi kami laging magkasama. Hindi rin kami laging nag-uusap. Pero kapag nandun siya, ramdam ko, parang may nagbabago sa paligid. Parang mas mabagal ang oras. May isang umaga, nagkasabay kami sa coffee shop. Maaga pa, hindi pa puno ang lugar. May hawak siyang kape, nakasuot ng simpleng polo, bahab yung gusot ang buhok. Umupo siya sa tapat ko, tahimik lang. Tapos bigla siyang nagsalita. Hindi ka ba napapagod? Simpleng tanong lang, pero parang may tinamaan. Napangiti ako, tumanggo. Hindi ko na in-explain. Hindi na rin niya tinanong. At doon ko napansin. Ang dali niyang intindihin. Hindi niya kailangan ng maraming salita. May mga sandali na mas marami ang nasasabi kapag tahimik. Kapag sabay kayong nakatingin sa labas, sa mga taong dumadaan, sa mga sasakyan na humihinto at umaandar, sa buhay na tuloy-tuloy kahit may mga bagay na naiiwan sa isip. Minsan, nahuhuli kong sarili ko na inaabangan ang pagdating niya. Hindi dahil may aasahan akong mangyari, kundi dahil mas tahimik ang loob ko kapag nandun siya. At doon ko unang naisip, delikado to. Hindi agad sumunod ang gulo. Hindi rin biglang naging malinaw ang lahat. Mas naging aware lang ako. Aware sa distansya namin kapag magkatabi. Aware sa boses niya kapag tinatawag ang pangalan ko. Aware sa sarili kong reaksyon kahit wala naman siyang ginagawa. May mga araw na nagkakasabay kaming umuwi. Hindi planado, parang nagkataon lang. Naglalakad kami sa gilid ng kalsada. Ilaw ng mga tindahan sa kabila, ingay ng mga sasakyan sa kaliwa. Minsan nagkukwento siya, minsan ako. Minsan, wala lang. At sa katahimikan na yun,
mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng iniisip ko. Kasi habang normal lang siya, habang relaxed ang kilos niya, ako naman may kinakausap sa loob ng sarili ko. Paulit-ulit. Normal lang to. Wala to. Ini-imagine ko lang. Pero kahit anong pilit ko, may isang tanong na ayaw mawala. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Hindi naman dapat. Hindi ko naman hinahanap. Hindi ko naman pinili. Pero andyan na siya. Isang gabi, nag-message siya. Simpleng tanong lang ulit. Okay ka lang? Wala namang context, walang drama. Pero ilang minuto akong nakatingin lang sa screen. Kasi gusto kong sabihin ng totoo. Pero hindi ko rin alam kung anong totoo. Kaya ang sinagot ko, okay lang. At doon ko napagtanto, hindi pala sa kanya ako nagsisinungaling. Sa sarili ko. Hindi ko namalayan kung kailan siya naging bahagi ng routine ko. Wala namang usapan, walang kasunduan. Pero bigla, may mga araw na parang kulang kapag hindi ko siya nakikita. May mga bagay akong inaasahang mangyari, na makakasabay ko siyang magkape, na makikita ko siyang nakatayo sa gilid ng kwarto, na maririnig ko ang boses niya kahit saglit lang. At kapag hindi nangyari, tahimik lang ang reaksyon ko sa labas. Pero sa loob, may konting dismaya na hindi ko maipaliwanag. May isang beses, may lakad ang barkada. Nandoon siya, nandoon din ako. Masaya ang lahat, maingay, may tawanan. Pero may mga sandali na nagtatagpo ang tinginan namin. Hindi matagal, hindi obvious. Parang sinasabi lang, alam ko na nandito ka. At sa bawat ganong sandali, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng hindi ko sinasabi. Kasi kahit wala siyang ginagawa, kahit normal lang ang kilos niya, ako na mismo ang naglalagay ng meaning. At doon ako natakot. Kasi kung ganito na ako ngayon, ano pa kaya kung mas lulalim? Pero imbis na umatras, hinayaan ko lang. Hinayaan ko ang sarili ko na maramdaman. Kahit alam kong may mga tanong akong ayaw pang masagot. May mga bagay na unti-unting nagbabago kapag may isang taong nakapasok na sa isip mo. Hindi siya biglaan, hindi rin obvious. Parang dahan-dahang pag-a-adjust ng mga maliliit na desisyon. Kung saan ka uupo, kung anong oras ka aalis, kung sasama ka ba o hindi. May mga araw na nahuhuli ko ang sarili ko na chinecheck ang phone ko kahit wala naman akong inaasahang message. Pero kapag nag-vibrate, may kakaibang kaba. At kapag pangalan niya ang lumabas, automatic ang ngiti. Hindi malaki, hindi halata, pero totoo. May isang gabi, naglakad kami pa uwi ulit. Tahimik ang paligid. May ilaw ng street lamp sa pagitan namin. Parang hinahati ang daan. Nagkukwento siya tungkol sa pagod niya, sa trabaho, sa mga bagay na hindi niya sigurado kung tama pa ba. Nakikinig lang ako. Hindi ako nagbibigay ng advice. Hindi ko rin sinasabing naiintindihan ko. Nandun lang ako. At bigla niyang sinabi, ang gaan pagkasama ka. Hindi niya yan sinabi para mag-impress. Parang nasabi lang.
Pero sa loob ko, may biglang bumigat. Kasi gusto kong maniwala. Gusto kong maging totoo yun. Pero kasabay nun, may takot. Kasi kung ganito na ang pakiramdam ko ngayon, paano pa kung masanay ako? Paano kung dumating sa puntong hanapin ko na siya? At doon ko unang na-realize, hindi na pala to basta nararamdaman lang. May hinahawakan na siya sa loob ko. Sumibukan kong umatras. Hindi biglaan. Hindi dramatic. Tahimik lang. Mas konting reply. Mas maagang pag-uwi. Mas maraming dahilan para hindi magkasabay. At sa umpisa, akala ko gumagana. Mas konti ang kaba. Mas konting iniisip. Pero may kapalit. May mga sandaling bigla ko siyang naiisip kahit wala namang dahilan. Habang nakapila, habang nakahiga sa kama, habang tahimik ang paligid, parang may nawawala. May isang araw hindi kami nagkita. Normal lang dapat. Pero buong araw may bigat sa dibdib na hindi ko matanggal. Hindi dahil may nangyaring masama. Hindi dahil may kulang sa araw ko. Kundi dahil wala siya doon. At doon ko naintindihan, hindi pala siya dumagdag lang sa buhay ko. May naiba. May isang gabi, bigla siyang nag-message ulit. Parang ang tagal na nating hindi nag-uusap. Wala namang reklamo sa tono niya. Obserbasyon lang. Pero ilang segundo akong nakatitig sa screen. Kasi alam kong may choice ako. Pwede akong magpanggap na busy lang ako. Pwede kong panindigan ang distansyang sinimulan ko. Pero imbes na gawin yun, sumagot ako. Medyo. Isang salita lang. Pero sapat na para bumalik ang lahat. At sa sandaling yun, tinanggap ko, hindi na pala tungkol sa pag-iiwas. May pinoprotektahan na akong nararamdaman. May mga sandali na akala mo ordinaryo lang. Walang build-up, walang warning. Isa lang siyang gabi na parang lahat ng iba. Nagkasabay ulit kami pauwi. Tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dati. May pagitan na ang lakad namin. Hindi dahil may galit. Parang pareho lang kaming nag-iingat. Hanggang sa huminto siya. Hindi bigla. Parang pinag-isipan muna. May itatanong sana ako. Tumigil din ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kabado ako. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil alam kong ano mang sasabihin niya, may mababago. Saglit siyang tumingin sa kalsada, tapos sa akin. Okay lang ba na ganito tayo? Simple lang, walang label, walang hinihinging sagot, pero ramdam ko ang bigat. Kasi hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng ganito. At mas lalo, hindi ko alam kung hanggang saan lang ang kaya ko. Gusto kong sabihin na oo. Gusto kong panatilihin kung anong meron. Pero may takot. Takot na baka masanay ako. Takot na baka umasa. Takot na baka masaktan. Kaya ang sagot ko, hindi ko alam. Hindi siya nag-react agad. Hindi siya nagtanong pa. Tumanggo lang siya. At sa katahimikan yun, pareho naming naramdaman, may mga tanong na kapag nasimulan na, hindi na pwedeng ibalik sa dati. Pagkatapos ng gabing yun, walang malinaw na usapan na sumunod. Walang follow-up,
walang paliwanag, pero may distansyang hindi na namin kayang itanggi. Hindi kami umiwas, hindi rin kami naghanap. Parang pareho lang kaming nag-a-adjust sa isang bagay na pareho naming naramdaman pero hindi pinangalanan. May mga araw na normal lang ulit, may tawanan, may kwentuhan, pero may mga sandali rin na biglang tumitigil ang usapan. Parang may salitang gustong lumabas pero parehong pinipigilan. Minsan, nahululi ko siyang nakatingin sa akin. Hindi matagal, hindi obvious, pero sapat para maalala ko ang tanong niya at sapat lang para maalala ko ang sagot ko. Hindi ko alam. Sa loob ko, umuulit yun. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Hindi ko alam kung ano ang kaya ko. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero alam ko ang isang bagay. Hindi na ito simpleng pakikisama. Hindi na rin ito basta pagkakaibigan. May puwang na nabuksan at kahit anong pilit naming isara ulit, may hangin na pumapasok. Isang gabi, mag-isa akong nakaupo. Tahimik ang paligid at sa unang pagkakataon, hindi ko siya iniwasan sa isip ko. Tinanggap ko lang na may tanong na akong hindi ko na kayang takasan. May mga gabing mas maingay ang isip kapag tahimik ang paligid. Paulit-ulit kong binalikan ang mga sandali namin. Hindi para bigyan ng meaning, kundi para intindihin kung bakit hindi ko na kayang baliwalain. Hindi ko hinanap to, hindi ko rin plinano, pero nandito na. Isang hapon, nagkasabay kami ulit. Walang iba, kami lang. Mas tahimik siya kaysa dati. Mas maingat ang mga salita. Hanggang sa bigla niyang sinabi, "May mga bagay ka bang hindi mo sinasabi?" Hindi siya tumitingin sa akin nung tinanong niya yon. Parang ayaw niyang pilitin ang sagot. Huminga ako ng malalim. Hindi ko sinabi ang lahat. Hindi ko rin sinabi ang eksakto. Pero hindi na rin ako umiwas. Sinasubukan kong intindihin sarili ko. Sabi ko. Tumanggo siya. At sa pagtanggo na yon, may pag-unawa. Walang pressure. Walang expectation. Parang sinasabi niya, "Oo, okay lang." At doon ko naramdaman ang unang ginhawa. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi ko tinakasan ang nararamdaman ko. Hindi ko pa alam kung anong susunod, pero alam kong may isang pader na unti-unting bumababa. At minsan, iyon na ang pinakamahirap gawin. Sandali lang. Bago tayo magpatuloy, kung nakikinig ka ngayon at may kahit isang bahagi ng kwentong to na tumama sa'yo, gusto ko lang ipaalala, may espasyo ka dito. Kung may sarili kang kwento na matagal mo nang kinikimkim, pwede mo itong i-share. You can reach out, mag-comment, o mag-send lang ng message. Walang pressure. Walang pangalan kung ayaw mo. Kung gusto mong masuportahan ng ganitong klaseng kwento, yung tahimik, totoo, at para sa queer community, you can subscribe, save this, or just stay with me hanggang dulo. Salamat sa pakikinig. Balik tayo. Pagkatapos ng pag-aamin, akala ko gagaan ang lahat. Pero may kapalit pala ang pagiging totoo. Hindi kami nag-away. Hindi rin kami nag-clarify. Pero may pagitan na hindi na kusang nawawala. Mas konti ang usapan, mas maikli ang mga sagot.
Hindi dahil may galit. Parang pareho lang kaming nagbibigay ng espasyo na hindi naman hiningi. May mga araw na gusto ko siyang kausapin. Gusto kong itanong kung ano ang iniisip niya, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi dahil ayokong malaman, kundi dahil takot ako sa posibleng sagot. Isang beses, nakita ko siyang tumatawa kasama ang iba. Pareho pa rin ang ngiti niya, pareho pa rin ang itsura. Pero pakiramdam ko, ako na lang ang may iba. At doon ko na-realize, may mga koneksyon na kapag binigyan mo ng pangalan, hindi na pwedeng bumalik sa dati nilang anyo. Hindi ko alam kung mas mabuti ba yun o mas masakit. Ang alam ko lang, pinili kong maging totoo. At kahit may distansya ngayon, mas malinaw ang sarili ko kaysa dati. Kahit may lungkot. May mga bagay na akala mo mawawala kapag may distansya na. Na kapag hindi na kayo madalas mag-usap, kapag hindi na kayo magkasabay, kusang huhupa ang lahat. Pero may mga pakiramdam na hindi sumusunod sa schedule. Hindi na kami kasing lapit ng dati. Hindi na rin kasing tahimik ang loob ko. Pero may isang bagay na nanatili. Ang pag-unawa. Sa mga araw na hindi kami nagkikita, mas nakilala ko ang sarili ko. Hindi kung sino ako para sa kanya, kundi kung sino ako kapag wala siya. At doon ko na-realize, hindi pala lahat ng koneksyon kailangang ipaglaban para maging totoo. May iba na dumadaan lang para ipakita sa iyo isang bahagi ng sarili mo na matagal mo nang tinatago. Hindi ko siya sinisi. Hindi ko rin sinisi ang sarili ko. Kasi pareho naming ginawa ang kaya namin sa kung nasaan kami noon. At kahit may distansya, may respeto. May tahimik na pasasalamat sa kung ano ang naging kami, kahit walang label. Minsan, iyon na pala ang closure. May mga kwento na hindi nagtatapos sa naging kami. At hindi ibig sabihin nun na kulang sila. May mga kwento na nandyan para ipaalala sa'yo na may karapatan kang makaramdam. Na hindi mali ang magtanang. Na hindi kahinaan ang umamin. Kahit sa sarili mo lang. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. At okay lang. Ang alam ko, dahil sa kanya, mas naging tapat ako sa sarili ko. Mas naging maingat, pero mas totoo. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay may tanong din sa loob mo tungkol sa pag-ibig, sa pagkatao mo, sa kung saan ka lulugar, gusto kong malaman mo to. Hindi ka nag-iisa. May mga damdamin na hindi kailangang madaliin. May mga sagot na dumarating sa tamang oras. At minsan, ang pinakamahalagang relasyon ay ang binubuo mo muna sa sarili mo. Kung nararamdaman mong may puwang pa sa loob mo, hindi yon kahinaan. Iyon ay espasyo para sa pag-unawa, para sa paghilom, para sa pagmamahal, sa tamang paraan. Matulog ka ng payapa. May mga kwentong darating pa.